Ito rin nakadepende kung ano yung magiging laman ng ating puso. Kaya kailangan nating bantayan itong tatlong ito. Yung ating bibig, yung ating pananalita, yung ating paa sa ating lakad o sa ating mga pinupuntahan, and then yung ating mata sa ating mga favorite nating titigan o panoorin. No? And then, sa pangatlong puntos po natin ay makikita natin, fill your heart with godly things. No, di ba nga po sinabi ko kanina na ang puso ay tangke. Tangke kung saan pag napuno ito, kung ano yung umaapaw dito, ay yun yung nasasambit ng ating bibig. Kaya kailangan nating punuin yung puso natin ng mga makadiyos na bagay o yung mga Diyos na gawain o makadiyos na pamumuhay. Ngayon po, sa ating unang puntos, heart, is the originator of sin. Makikita natin dito na ang puso ay kinokonsidera sa theological terms na siya yung pinagmumula ng kasalanan. Kasi nagre-represent ito na ang puso ay tinatahanan ng intentions, motives, at yung ating desires. Dito sa puso natin makikita yung ating mga motibo o yung sinasabi nating mga intention natin sa buhay at yung ating mga kagustuhan o yung ating desire. Makikita natin dito na hindi, kung biblical terms, hindi po ito itinuturing na as organ lang sa ating puso, sa ating katawan o isang parte ng ating katawan na tipong nagpa-function lang para mag-distribute ng tugon. Hindi po ganun sa Biblia. Iba po ang thinking pagdating sa Bible. Ang Bible po, ang sinasabi na ang puso ay pinanggagalingan ng lahat ng ating intention, ng motives, at ng ating desire. Kung makikita po natin, sinasabi dito na ang evil thoughts ay dito rin ang gagaling. O yung masasamang nasa natin ay sa puso nagmumula. No? Makikita natin, dito natin makikita na lumalabas yung mga actions na masasama, such as murder or deceit, yung panloloko sa kapwa, at dito rin nag-uumpisa yung corruption within the human heart. No? Kumbaga, kung ano yung, minsan kung ano talaga yung pinapasok natin sa ating isip, ay talaga yung lalabas sa ating bibig. At ito po mga kapatid ay yung wellspring of life. Katulad nga po ng sinabi kanina, dito nagbubukal kung ano yung ipinapasok mo sa iyong buhay. Dito nagbubukal yung mga actions mo, dito nagmumula. Lalong-lalo na kung hindi mo na ito mapipigilan sa dulo. Dahil pinuno na natin ng bad lahat ng masama. No? Kaya ang maganda talaga, punuin natin ito ng purong kabutihan. At dito makikita, mga kapatid, yung puso po ay nagre-reflect sa mukha. Amen po ba? Pag ang puso mo masaya, nakangiti ka. Pag ang puso mo ay malungkot, nakasimangot ka. Pag ang puso mo ay naiyak, naiiyak ka. Pag ang puso mo matigas, ay huwag na po pala yun. Huwag na po. Hindi, kumbaga po, yung ating puso ay nagre-reflect sa ating mukha o sa ating actions. No? Kaya ito po ang sinasabi sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Lahat ng ginagawa mo, papasok sa mata mo, papasok sa tenga mo, at yung mga lakad na nakasanayan mo, lahat yan papasok sa puso mo. No? Flows from it. And then, mamaya makikita natin na lalabas din ito sa atin. Sinasabi dito, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, tinagalog ko lang po, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Sinasabi po ng ating Prophet Jeremiah na ang puso ng tao ay higit na mandaraya, higit sa lahat, at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Ang Panginoon ang nakakaalam. Kasi ang Panginoon hindi tumitingin sa outward appearance. Tumitingin siya sa ating puso. Hindi siya tumitingin sa karakter mo. Halimbawa, kung kumilos ka, medyo mayabang, ganyan.
yan. Pero yung puso mo ay nakafocus sa Panginoon, nakikita niya yun. No? Kaya nga po sinabi ng Panginoon sa John 4 na darating ang panahon na hindi na pupunta sa Jerusalem ang mga tao sapagkat sasambahin nila ako sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Ngayon, lahat ng ina-actions natin o yung laman ng puso natin ay sinasabi natin kung pagsamba yun o bilang totoo sa harap ng ating Panginoon, makikita niya yun. Hindi kasi siya natingin sa ating panlabas na yun. And then nakikita natin sa Mateo 12:34. Ito po yung sinabi ng Panginoong Yesus sa mga Pariseo. Sabi niya, lahi ng mga ulo, paano kayo makakapagsabi ng mabubuting bagay, gayong masama kayo? Di ba po? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng bibig. Kung ano po yung nag-uumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng bibig. Kung halimbawa, puro galit ako, syempre, puro galit yung maririnig niyo sa akin. Kung halimbawa, puro kabutihan niyo naman ang puso ko, puro kabutihan naman yung ibibigay ko. Yung aking sasabitin palagi. Kasi yun ang sinabi ng Panginoong Hesus lahat yun ay pinaniniwalaan ko dahil sa Kanya nanggagaling. At kaya kailangan talaga mga kapatid, bantayan natin ang ating puso. No? I-guard talaga natin yan. Kung ano yung ipinapasok natin dyan, kung ano yung pinapakita natin sa ating puso, ay yun yung aapaw sa Kanya at lalabas yun sa ating bibig. Kaya kung mapapansin natin mga kapatid, yung mga tao na nagsasalita ng mga mahahalay na salita, ayun ang laman ng puso nila. Kung ang tao ay nagsasalita ng puro kasiraang puri sa iba, ayun ang laman ng puso nila. Hindi po dito yun, sa kabilang church po yun. Sa kabilang church. And then, sinasabi po sa Mateo 12:34, mabuting ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. No? Kaya makikita po natin talagang ang Panginoon ay nakafocus sa ating mga puso. Hindi sa palabas na itsura. And then hindi ko nga po naisama dyan. No? Ang kasunod po kasi niyan sa 36-37 ay sinasabi ng Panginoon, lahat ng lumalabas sa iyong bibig ay gagamitin sa iyo sa araw ng paghuhukom. Dito nakasalalay kung ikaw ay karapat-dapat parusahan o makaligtas sa parusang ilalahan sa iyo. No? Makikita po natin sa Mateo 15:19, sapagkat nagmumula sa puso ang masamang pag-iisip, pagpatay, pangangalo niya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paglapastangan. No? Kaya kailangan nating bantayan yan. Hindi laging sabihin natin na magpapakakampante tayo sa kilos natin bilang Kristiyano. Hindi, Kristiyano na ako, binago na ako ng Panginoon. Okay na, kilos na ako ng kilos. Salita lang ako ng salita. Actually, mga kapatid, nung linggo, last Sunday, na-review ako, tuwa ako. Na-review ako. Sinabi na, okay naman eh. Kasi yung pananalita mo, ayusin mo yung pananalita mo. Huwag ka masyadong, sabi ko, salamat po. Maraming salamat po. Ako po, talaga natutuwa ako kapag harap-harapan mo kung pagsasabihan. No? Kumbaga, ako, review mo ako ng harap-harapan, mas okay sa akin. Kasi mga kapatid, mas nakakasakit sa aking kalooban kung sasabihin mo muna sa iba, malalaman ng lahat. Ewan ko kung buong mundo nakaalam, no? Kung nakaabot pa sa Dubai yun, sa ibang bansa. Basta ako natutuwa ako na ako yung una mong narerekta bago ko malaman sa iba. Gets mo ba, mga kapatid? Amen po ba? Lahat naman po siguro tayo ganun ang thinking na mas gusto nating ma-review personally, harapan, kaysa naman malaman pa natin sa iba. Mas masakit kasi mas maraming nakaalam. No? Kaya, mga kapatid, iwasan natin yun, yung mga ganung bagay, yung tipong ano pa tayo sa iba. And then mamaya matatalakay din natin yun.
Ito po ay sinasabi dito, yung nagmumula sa ating puso. Kaya kailangan nating bantayan yung ating mga kilos. Hindi lang basta-basta sabihin natin na, oh, ano na ako, born again na ako eh. Kumbaga lahat ng lalabas sa akin, sa bibig ko, okay na lahat yun. Lahat ng ikikilos ko sa bahay, okay na lahat yun. Hindi ko na kailangan bantayan yung sarili ko kasi pinapatnubayan ako ni Kristo. Kumbaga, sarili mo yan, obligasyon mo yan na bantayan. Lahat ba iaasa natin sa Panginoon? Oo, lahat iaasa natin sa Panginoon. Ultimo nga yung maligtasan natin siya, sa Kanya lang nakasalalay. Pero, may obligasyon ka rin dahil sarili mo yan. At tandaan natin mga kapatid, may free will tayo. Baka nakakalimutan natin na ultimo si Lucifer ay nahulog sa kanyang free will. Dahil naging rebellious yung kanyang puso. Kaya isa ito, bilang Kristiyano, since reset tayo, kailangan ngayon ay baguhin na natin yung ating pagtingin sa ating puso. Kasi ang mundo ay sinungaling mga kapatid. Sundin mo ang puso mo. Diba? Pero wala sa Bible nun. Wala sinabi ang Panginoong Hesus na sundin mo ang puso mo. Wala. Ayan o. Sapagkat mula sa puso masamang pag-iisip. Tapos sasabihin ng Panginoon natin sundin, hindi niya sinabi yun. Sinabi ng mundo yun para ma-deceive ang maraming tao. At sino ba ang prinsipe ng mundong ito? Walang iba kundi si Satanas. Kaya lahat tayo ay nililigaw. Sundin mo ang puso mo. Halimbawa, mahal na mahal mo na yung lalaki, and then sinabi ng mga kaibigan mo, subukan ka sa magulang mo, sundin mo yung puso mo. Sige na, magsama na kayo. Diba? Ganun yung kalimitan natin eh. Naririnig natin sa payo ng mga taong hindi. Minsan nga, Kristiyano pa yung nagpapayo ng gano'n. Sundin mo yung puso mo. No? Huwag po natin sabihin yan mga kapatid. Dahil ito nga po, sinasabi sa Biblia, ilang sitas na po yung binigay ko. Hindi ko pa po naibigay yung sa Isaiah. Hindi ko pa rin po naibigay yung sa iba pa. And then yung kay Jeremiah po, na banggit ko na, Jeremiah 17, na ang puso ay mapanding lang higit sa lahat. Di ba? Kaya mga kapatid, pag sinabing sundin mo ang puso mo, huwag kayo makinig. Sundin nyo kung ano yung pinapagawa dito. Huwag sa puso. Kasi ito yung magtutuwid ng puso natin. Ito yung magtutuwid sa lahat nating ginagawa. Amen po ba? Amen. Tutuwid lang. Set a guard on your mouth, feet, and eyes. So, makikita po natin dito sa ating puntos na ito, to have self-control and mindfulness in one's action. No, magkakaroon tayo dito ng self-control o yung pagpipigil sa ating sarili na ina-apply ko rin po sa aking sarili ngayon. At yung ating pag-iisip bago tayo umaksyon. No, hindi yung impulsive. Ako po yun, impulsive. Yung sa speech natin and sa consumption of visual content, no, it is meant to guide a person toward behaving wisely and avoid sin or mistakes. No, makikita po natin dito, tuturuan tayo dito kung paano natin i-guide yung ating sarili, no, para maging matalino tayo sa pagdidesisyon at maiwasan natin yung pagkakasala at pagkakamali. Lahat po tayo nagkakamali. Pero ang iniiwasan natin ay makagawa ng pagkakasala. Amen po ba? Amen. Ngayon mga kapatid, tignan po natin, sinasabi sa Kawikaan 4 verse 24, ang madayang bibig ay iyong alisin. Huwag niyo pong tanggalin. Sipiran niyo lang. Ilayo mo sa iyo ang mga labing suwain. No, sa English po yan ay perversive mouth. O yung sinasabi natin na yung bibig natin talaga kasi hindi natin mapigilan yan. Diba nga po sinabi ni Santiago, na kapatid ng ating Panginoong Hesus, na ang dila ay parang timon ng barko. Isipin nyo kung gano'ng kalaki yung barko na napapakilos ng timon. Gano'ng pong kaliit ang timon, sabihin natin ganitong kalaki.
Eh, yung barko malaki pa sa church. Isipin niyo po na kapag lumiko ang piloto sa kanan at lumiko sa kaliwa, na ililiko ito ng timon. Ganon din po yung ating dila. Dahil yung ating dila ay pinakamaliit na parte ng ating katawan, bagkus nakakagawa ng malaking kayabangan. Amen po ba? Amen. Bababasa po natin yan sa Santiago, no? Santiago 3. Makikita po natin dito na sinabi ni Solomon sa kanyang anak. Ito po kasi yung sulat na to, nakalimutan ko sabihin kanina. Ito pong sulat na ito po pala ay sulat ni Haring Solomon para sa kanyang mga anak. Siyempre, si Haring Solomon po ay galing kay Haring David, na siya ay napayuhan ng kanyang ama na maging matuwid sa paningin ng Panginoon. And then si Solomon, yung talagang yung wisdom niya ay galing sa Panginoon, and then i-share niya sa mga anak. No? Tandaan niyo po, tayo po ay anak na rin dahil kapatid natin ng Panginoon sa Kristo. Amen po ba? Ngayon, makikita natin ang batayang bibig ay yung alisin. Mga kapatid, bantayan natin yan. Yung, alam niyo na, yung walking CCTV, yung pagsi-CCTV natin sa iba, iwas-iwasan natin. Pwede tayo mag-CCTV, huwag na tayo mag-i-speaker. Huwag na nating lagyan ng built-in speaker yung CCTV. Kumbaga, kung chichismis tayo, tumingin na lang tayo ganyan. Ganyan. Kumbaga, tapos yung bibig natin, manatikom na lang. Para wala po tayong masisirang buhay, hindi natin maano yung kasirang puri sa ibang tao, hindi tayo makakatisod ng ating kapwa mananampalataya. Kasi minsan, dahil nga lagi tayo nasa church, yung nasa church yung pinag-uusapan natin. Di ba mga kapatid? Kumbaga, iwasan po natin, no, lahat po tayo, i-play natin sa sarili natin yan. Iwasan natin yung mga pananalitang gano'n. Kumbaga, tanggalin na talaga natin. Ako po, may mga tinatanggal pa akong yung mga maliliit na sa tingin ng iba, mura, pero sa akin naging expression ko rin po. Tinatanggal ko na rin kasi napakapangit din pakinggan. Once na Kristiyano ka na, nagsasalita ka pa ng mga masasamang salita. Dahil sinabi nga rin po sa libro ni Santiago na hindi pwedeng magbukal sa isang bukal ang tubig na maalat at hindi rin pwedeng bumukal doon ang tubig na matabang. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng maging banal habang nagpapakasama ka. Amen po ba? Amen. Ngayon mga kapatid, alisin natin yon. Isa sa mga alisin natin yan o babantayan natin. No? Pakihanap nyo na lang po yung verse na sinasabi, set a guard on my mouth, O Lord. Search nyo na lang po sa Google para mabilis lumabas yung verse. Pero yun po yung panalangin para dyan. Set a guard on my mouth, O Lord. Kumbaga, bantayan niyo po ang aking bibig, Panginoon, para hindi tayo magkasala. Ano pa po ang sinasabi dito sa Efeso 4 verse 29? Huwag kayong magsasalita ng masama, kundi yung makakabuti at angkop sa sitwasyon para maging kapakipakinabang sa mga nakakarinig. Minsan po mga kapatid, ito, kumbaga, in reality lang, tayo mahilig tayo magsalita. Ako, mahilig po magsalita. Minsan talaga, pag uuwi ko sa bahay, naiisip ko, ano ba yung sinabi ko doon? Napapakakot po ako kasi parang minsan, napasobra na yung sinasabi ko. Kumbaga, wala na doon sa pinag-uusapan at hindi na rin angkop sa sitwasyon na isisingit ko pa katulad ng mga jokes, kumbaga, naisisingit natin yun once na nakikipag-usap tayo sa mga tao. Gawin po natin bilang mga Little Christ o mga Kristiyano, gawin natin lahat ng ating pananalita ay kapakipakinabang at galing sa Biblia mismo o galing sa Word of God. Kung paano tayo makakapagpayo sa kapwa, imbis na sila ay i-condemn natin. Wala po tayong karapatang maghusga sa ating kapwa, mga kapatid. Bagkus, tayo ay may karapatan magsalita para maituwid ang ating kapwa mananampalataya ng Panginoon sa Kristo. Amen po ba? Amen. Kala ko may natutulong na Kung may nag-aakalang siya ay relihiyoso, pero hindi naman niya magawang mapigilan ang dila niya,
walang silbi ang pagiging relihiyoso niya at niloloko niya ang kanyang sarili. Amen po ba? Ngayon po mga kapatid, ito po si Santiago po talaga masakit siyang magano ng word o sabihin natin maglagay ng mga word. Pero sinasabi po dito, kung tayo ay sumasampalataya sa Panginoon o talagang pinapakita natin tayo ay relihiyoso, pero hindi natin mapigilan yung ating pagsasalita ng masasama laban sa kapwa natin, pagchichismis natin sa kapwa natin, at yung panlalait natin sa kapwa, ay niloloko lang natin ang ating sarili. Ibig sabihin, hindi tayo pinananahanan ng banal na spirito na nag-focus o nagbibigay ng fruit of the Holy Spirit. Wala tayong pagpipigil. No? Hindi po ako nagpapatama mga kapatid, bagkus sinasabi ko po ang kasalanan nating lahat, kasama po ako. Amen po ba? Para klaro po tayo lahat. Amen po ba? May sumugod sa akin eh. Ngayon po mga kapatid, dito sinasabi sa Kawikaan 8 verse 13, ang may takot sa Panginoon ay lumalayo sa kasamaan. Namumuhi ako sa kapalaluan, kaya bakit pagsisinungaling, o yung hindi naman tayo magsisinungaling sa kilos eh, magsisinungaling tayo sa pananalita at masamang pag-uugali. No? Kung tayo may takot sa Panginoon, lalayo tayo dyan sa mga ganyang bagay. No? Hindi natin yan pananatilihin sa ating puso o hindi natin yan pananatilihin sa ating buhay para pumasok yan sa ating puso at mag-overflow sa ating bibig. Amen po ba? And then, dito tayo lumipat, doon naman po tayo sa paningin. No? Kanina po yung bibig. Ngayon po paningin. Tumingin matuwid ang iyong mga mata sa unahan at ang iyong mga paningin ay maging matuwid sa iyong harapan. Kumbaga, sinasabi po dito, pagka doon ka nakapokus ka sa Panginoon, doon ka na lang tumingin. At lahat ng titignan mo, sikapin mong maging matuwid ang iyong isipan. Kumbaga, halimbawa, may kausap kang babae, brother Ronnie, ikaw muna. May kausap kang babae, sexy, tapos nakalabas yung, alam nyo na, lagi may pasilip pang konti, nakatingin ka. Ikaw yun. Sige po, ako Kumbaga, halimbawa ako. Nakatingin sa akin. Nakatingin. Kumbaga, halimbawa po ako, may kausap akong babae, at nakakaakit po yung kanyang kasuotan, pipilitin ko po sa aking sarili na sa ibang bagay ito. No? Kumbaga, huwag natin pabayaan yung ating sarili na tumingin doon sa bagay na tipong alam mong magkakasala ka, iwasan mo na. Di ba po? Di ba, kausap nyo, may mga pasilip nga. Oo, kapatid. Bukas tayo mag-usap. Parang kumbaga, iiwas na natin yung ating paningin. No, halimbawa, yung sino po ba yung dito yung mga dating mahilig pumunta sa Patay Sinde. Halimbawa, malalakaran mo yung Patay Sinde, habang naglalakad ka, huwag ka na lumingon doon. Ba mamaya makita mo yung nagsasayaw, busweldo mo. Di ba? Huwag ka na, kumbaga, naglalakad ka, iset mo, hindi, pauwi ako, doon ko ipobokus yung mata ko sa bahay. Huwag ka nang lumingon, kapatid. Huwag ka nang tumingin sa kanan at kaliwa. Kasi yung mga ilaw na yan, nakakapang-attract at lalo na kung may sumasayaw na. Diba? Kumbaga, halimbawa, sa inuman man, may mga nagiinom, mga kaibigan mo, nagiinom doon sa kanto. Focus na focus ka na pa uwi. Nakita mo yung mga kaibigan mo, na kapag tumingin ka, uy! Ganun ang mga batian eh. Pagka nakita ng mata sa mata, ay ayayain ka na. Which is hindi na makakabuti sa'yo. Dahil bago ka makaalis doon, lasing ka na. Di ba mga kapatid? Kumbaga, i-focus natin yung ating paningin. Kung tayo dapat nakatingin tayo sa ating Panginoon, doon tayo tumingin. No? Yung parang nga kung gulong yan ng sasakyan, yung unahan ng ating sasakyan, kung saan natin itinututok yung ating gulong sa unahan, doon tayo pupunta.
Ganon din po yung ating mata. Kung saan nakatutok yung ating mata, yun yung gusto nating puntahan. Amen po ba? Ngayon, kailangan po nating bantayan yan. Dahil sinasabi po sa awit 119, ito po ay panalangin para ilayo ang ating mga mata sa mga walang kabuluhan o yung mga bagay na makakapagbigay sa atin ng pagkakasala. Ilayo mo ang aking mata sa pagtingin sa walang kabuluhan at bigyan mo ako ng buhay sa iyong mga daan. Kumbaga, sinasabi po dito na, Lord, ialis niyo po yung mata ko sa mga walang kwentang bagay na hindi makakapagpuri sa iyo, bagkus makakapagdala sa akin sa mga makamundong bagay at makakapagbigay sa akin ng fleshly pleasures. Ilayo niyo po ako dyan. Bigyan mo ako ng buhay sa iyong daan. Kayo po ang mag-guide sa akin. Hilahin niyo po ako, Panginoon, yung mata ko. Talian niyo na, sa inyo niyo po patinginin. Amen po ba? Amen. Kaya isa po yan sa mga babantayan natin. No, yung ating mata. At sinasabi ni Job, ito po pinakamagandang covenant niya sa Panginoon. No, sa mga tumitingin po dyan sa babae na may pagnanasa. Sinabi po ni Job, kahit sa mga babae po na may pagtingin sa lalaki na may pagnanasa, ako'y taimtim na nangako sa aking sarili na hindi titingin ng may pagnanasa sa ibang babae. No? Ayan po ay naging covenant niya nung siya pinagsasabihan ni Zophar, so panglayo nga yata, no? Baga si Zophar po ay yung kaibigan niya na magsasalita sa kanya na kumbaga dito nangyari yung good intention pero bad outcomes. Kumbaga magandang loob pero masama yung kinalabasan. Imbis na matulungan nila yung kaibigan nila, lalo pang bumigat yung loob ng kaibigan nila kasi totoo namang hindi nagkasala si Job, no, sa paningin ng Panginoon. At akong matuwid siya sa paningin ng Panginoon. And then ito po yung sinabi niya sa Panginoon na hindi siya titingin sa ibang babae ng may pagnanasa. Nawa po mga kapatid, mga katatayan, konti lang tayo, i-apply natin sa buhay natin. Kasi sinasabi nga ng Panginoong Hesus, kung dati ay nangangalunya ka, kumbaga may intercourse o may physical contact, ngayon sa akin, pinagtitibay ko sa aking tipan, na once na tumingin ka sa isang babae na may pagnanasa, ikaw ay nagkakasala na ng pangangalunya. Sino po nakabasa nun? Si Mateo. No? Kaya iwasan po natin yung ganyang bagay at gawin din po natin yung covenant ni Job sa ating Panginoon. At dito po tayo dadako sa ating lakarin o yung ating paa. Bantayan natin ang ating mga paa. Dahil kung saan ka pumupunta, malamang-lamang kung ano yung atmosphere doon o ano mang environment doon, maa-adapt mo. Amen po ba? Ma-adapt natin yun. Kaya, lagi kong sineset yung paa ko papunta dito sa church. No, personal lang po yung discipline. Hindi po ako pumupunta sa bahay ng iba at ipinopokus ko po talaga yung paa ko na lagi pumunta dito sa church. Dahil dito po nararamdaman na hindi ako makakagawa ng kasalanan. Kaysa mag-stay ako sa bahay ng mga kakilala ko na baka mapagkakwentuhan pa namin yung mga dati kong pag-uugali, baka mapamura pa ako bigla. Di ba parang, ay, ito yun. Kumbaga, mapapag-usapan pa natin yung mga dating bagay. No? Kumbaga, mapopokus pa natin yung sarili natin sa mga bagay na hindi na naman dapat pag-usapan. Bagkus dapat maging testimony natin. Yun po ba? Labas, labo ng mata mo, Brad. Landas ng iyong mga paa ay iyong tuwirin. At magiging tiyak ang lahat ng iyong lalakarin. Kumbaga, kung lalakad tayo, walk with the Lord, tuwirin mo, kapatid. Huwag na tayong pa kanan-kanan, pa kali-kaliwa. Tuwirin natin. Kung tayo sumusunod sa Panginoon, huwag natin sayangin yung pagkakataon na ibinibigay niya sa atin na palakarin tayo ng tuwid. Huwag na tayong kumaliwa. Huwag na rin tayong kumanan.
May mga ganun pangyayari, pero sikapin natin makita yung ilaw ng salita ng Panginoon para makalakad tayo ng tuwid sa Kanyang harapan, papunta sa Kanya. Amen po ba? Amen. At ito po sinasabi sa 4 verse 27, huwag kang lumiko sa kanan o kaliwa. Ilayo mo ang iyong paa sa kasamaan. Kung nilalakaran ng iyong kaibigan, ay alam mong nilalakaran niya patungo sa kasamaan, bakit ka pa makikiraan doon? May ibang daan. At sinasabi nga po ng ating Panginoong Yesus, malapad ang daan papunta sa kapahamakan at maraming dumadaan doon. Ngunit konti ang dumadaan sa makipot na daan dahil mahirap dumaan doon. Ibig sabihin mga kapatid, mas maraming tao pupunta sa kapahamakan kaysa maging matuwid. No? Kaya ilayo natin yung ating paa sa paglakad kasama ng mga masasamang tao. Walk with godly people. Hindi ko masasabi sa inyo na laging godly yung pag-uusapan dito sa church, pero kalimitan mas marami. Dahil hindi natin maiiwasan bilang mga tao na mag-usap ng mga bagay na patungkol sa trabaho, sa ibang bagay, sa mga kaibigan natin dati, sa ibang gawain natin dati, pero mas lamang ang Word of God na pinag-uusapan dito. Amen po ba? Kaya, tuwirin natin ang ating paa, ilayo natin sa kasamaan. Huwag na tayong makihakbang sa hakbang ng iba, sa hakbang ng mga hindi kumikilala sa Panginoon. Dahil doon tayo mapapahamak. Mamaya, imbis na naglalakad ka ng matuwid sa Panginoon, at ikay minsan hindi nakapagsimba, at nakasama mo yung kaibigan mo, kapag naglalakad siya, sinabi niya sa'yo na, huwag ka na magsimba, ganun din naman yun. Yung nagsisimba, tsaka yung hindi, namamatay pa rin. Diba? Nakinig ka sa kanya, ginaya mo yung lakad niya, napalakad-lakad lang tuwing linggo dyan sa labas, wala na. Hindi ka na nakapakinig ng Word of God, hindi mo na nalinis yung sarili mo ayon sa salita ng Panginoon, hindi na nabago yung sarili mo dahil lumakad ka na sa kasamaan. Nagbago yung sarili, pero pasama. Hindi pabuti. Mas maganda kung talagang kumbaga mga kapatid, yung paglakad natin ay pinaka-importante. No? Yung paglakad natin bilang Kristiyano, huwag na tayong lumakad pa ulit sa labas. Nandito na tayo sa tamang daan na nilalakaran natin na ibinibigay ng Panginoon sa atin. O binibigyan tayo ng lampara ng Panginoon sa ating mga paa upang lakaran natin at masundan siya. Bakit pa tayo lalabas doon sa kadiliman ulit? Huwag na. Niligtas na tayo ng Panginoon. Isang beses lang yun mga kapatid. At pag tayo nagkasala pa muli, wala nang handog na maiaalay para sa ating kasalanan. Amen po ba? Hebrews 10:26 po yung mga kapatid hanggang 31. Pakibasa niyo po sa pagka-uwi. Pakilista niyo po para mas magandang pasahan. No? Ito po sinasabi sa Hebrews 12 verse 13, lumakad kayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo na mahihina pa sa pananampalataya ay hindi matisod at mapilayan kundi lumakas. Ano po yung sinasabi dito? Mga kapatid, tayo po ay dumaan sa way ng ating Panginoon. Nang sa ganon, maakay natin yung ating mga kapatid na kapwa natin mananampalataya, huwag po natin ituring na mahina yung iba. Magkakaiba lang po ng pagkakatao sa atin mga kapatid. Magkakaiba po ng kalakasan at kahinaan. Ang sinasabi kong mahina dito mga kapatid ay yung mga matatampuhin. No. Ayun po yung nakikita ko talagang mahinang Kristiyano. Kasi hindi sila nagmamature. Once na i-rebuke mo, ay magagalit yan. O yung sabihin natin na parang napaka-sensitive naman. O kung gano'n mga kapatid, tanda po natin pag nire-rebuke tayo, tanggapin natin para sa atin. Amen. Amen po ba? Amen. Ngayon, dumaan tayo sa daan matuwid. Kung tayo ay mga matutuwi, yung sabihin natin malalago na sa pananampalataya, akayin natin mga kapatid natin sa matuwid na daan. Huwag na natin
Huwag na natin silang hayaan na mapapunta pa sila sa ibang lakarin o mapabalik sila sa dati nilang nilalakaran. Bagkus dali natin sila para hindi sila matisod. Dahil ang Word of God, may nakakatisod dyan, pero ang taong matuwid, sinasabi nga po sa Proverbs, ang taong matuwid, mabuwal man o madapa man ng 7 beses, ay 7 beses din siyang babangon. No? Sinasabi po, nakasunod nun, na ang taong masama, kapag nabuwal, hindi na siya makakabangon. No? Kasi po tayong mga kapatid ay itinuring ng matuwid sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. So, makikita natin na kailangan talaga nating daanan yung daan na pinatatahat niya sa atin. And then, sinasabi po sa awit 37 verse 23, ginagabayan ng Panginoon ang bawat bang makataong matuwid na ang buhay ay nakakalugod sa Kanya. No? At dito na po tayo sa ating huling puntos. Anong oras naman? Fill your heart with godly things. No? When the heart is full of godly things, there is simply no room for the crooked speech, devious paths, and lustful eyes. No? Pag puno ng godly things yung ating puso, wala nang space para sa mga masasamang pananalita sa ating paglakad sa maruming daan at doon sa ating mapagnasang mata. Wala nang puwang doon dahil napuno na ng godly things yung ating puso. No? Amen po ba? Amen. Ngayon po basahin natin sa Deuteronomio 11:18. Deuteronomy na lang po para mas mabilis. Kaya panatilihin ninyo ang mga salita kong ito sa inyong puso at isipan. No, Word of God. Itali niyo ito sa mga braso nyo at ilagay sa inyong noo bilang paalaala sa inyo. Maalala po natin mga kapatid, tinalakay natin minsan dito yon. No, diyan po galing yung ginagawa ng mga Pariseo na itinatali nila yung mga kautusan dito sa kanilang braso at tinatali nila sa noo. Ayun yung kanilang daily devotion. Gusto niyo po ba gawin natin? Kumbaga mga kapatid, meron silang box dito na naglalaman ng sitas ng Biblia o ng Torah. Kasi dati naman po ay Genesis, Exodus, Deuteronomy, Numbers, at ano yan? Nalimutan ko mo. Leviticus. Ay, hindi. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Kumbaga, dyan po nakasulat yun mga kapatid. Araw-araw po nilang kukuha na ng isang version, babasahin nila sa umaga, and then tsaka sila madadalangin. No. Ayun po yung isang paalala dyan sa Deuteronomy. No, ginawa po yan ng mga Pariseo at sinabi po ng Panginoong Hesus sa kanila na kayo po ng Pariseo, nagpapalapad kayo ng mga lagayan ng talata sa inyong braso at noo para mapansin ng mga tao na relihiyoso kayo. Di ba? Sinabi po ng Panginoong Hesus sa mga Pariseo. Pero ang totoong pakay po ng mga Pariseo habang nananalangin sila, Lord, gabayan niyo po ang tao ito. Habang hindi kayo naglalagay doon, hindi sila aalis. So, hindi po talaga nakapokus sa godly perspective yung kanilang focus, kundi sa kikitain. No, kaya po sinabihan sila ng Panginoong Yesus na sila ay mga hypocrites. No. Sinasabi po sa Kawikaan 4:20-21, anak, ito po yung sinundan ng ating verse kanina, ng ating main verse. Anak, pakinggan mong mabuti ang itinuturo ko sa iyo. Huwag mo itong kalimutan, kundi ingatan sa puso mo. No, i-fill natin ng Word of God yung ating puso. Mga kapatid, sa mga gusto pong mag-umpisa na magbasa ng Biblia, magbasa po kayo ng Proverbs. Nandun po ang wisdom ng Panginoon. Saktong-sakto sa isang buwan yan, isang araw, isang chapter. And then sa awit 119 verse 11, ang salita nyo ay iningatan ko
sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Sinabi po ng isang psalmist ito na iniingatan niya yung salita ng Panginoon sa kanyang puso para hindi siya magkasala sa Panginoon. At maganda, i-apply din natin sa ating sarili. Kasi once na mapuno natin ang ating sarili ng Word of God, palagay ko naman walang gagawa ng masama. Amen po ba? Lalo na po kung may i-apply natin ang lahat ng nandito. No? Kaya ipanalangin po natin, sama po natin sa prayer meeting, na ipanalangin natin ang bawat isa na lahat ng napapakinggan, nababasa natin sa Biblia, ay tulungan tayo ng Panginoon na ma-i-apply sa ating buhay bawat isa. Amen po ba? Amen. Ngayon, dito po sa Filipos, sinasabi ni Apostol Pablo, bukod dyan mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Ayun po yung mga ilalagay natin sa ating puso. No? Kumbaga, nanonood tayo ng TV. Siyempre, yung mga TV ngayon, di internet na rin. Hindi naman yung pinapanood natin, yung mga local channels pa, hindi na naman masyado. Ang pinipili natin, imbis na Word of God yung panoorin natin sa YouTube o yung mga godly movies sa Netflix, ang pinipili natin Korean. Kasi pinipili natin yung mga Korean, kung gagaling kasi kumarte. Pero tandaan natin, yung ibinibigay nila aral sa atin ay hindi nakakatulong para maging isang tunay na Kristiyano. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid sa ating ipinapasok sa ating mata, napapakinggan ng ating tenga, dahil lalabas yan sa bibig. Pupunta yan sa puso, lalabas sa bibig. Amen po ba? Kaya punin natin na mga kanais-nais na bagay ang ating puso. Ito po ang aking huling verse na bibitawan. At ito po yung masasabi ko na pinaka-dakila sa lahat na verse na babanggitin ko ngayong araw. Ituon natin ang ating paningin kay Kristo, Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang sa katapusan dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Hindi na niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Amen po ba? Amen. I-focus natin yung ating mata sa ating Panginoong Jesus dahil siya ang nagbayad ng lahat ng ating kasalanan dito sa lupa. Amen po ba? Amen. Ngayon po tayo manalangin. Aming Ama, salamat. Lord, maraming salamat po sa inyong salita. Panginoon, hinihiling ko po, Panginoon, ng iyong salita ay tumatak, itatak nyo sa aming puso. Iukit nyo po, Panginoon. Nawa, Panginoon, bukod sa pagkakaukit, Panginoon, ng inyong salita sa aming puso, sundin namin ito, Panginoon, at i-apply sa aming pamumuhay. Nawa, Panginoon, magbigay kayo ng mga boundaries sa aming bibig, Panginoon. Ituwid niyo po ang aming lakad, Panginoon. At i-focus niyo po ang aming mata sa iyo, Panginoon, nang makita namin ang inyong kagandahan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami nakikinig ng iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami naririto, Panginoon, ligtas. Maraming salamat po, Panginoon, dahil mahal niyo kami, dahil binibigyan niyo pa kami ng pagkakataon upang ituwid ang aming mga sarili. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na iyong iniyalay sa puso para kami maging mamuwid sa Panginoon ng Diyos Ama. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng kapurian. In Jesus' name. Ngayon po mga kapatid, may dalawa po akong katanungan para sa discussion. Kahit sabihin po natin 10 minutes, isa na lang po yung sagutin natin dyan, no, sa mga katanungan na yan. Paano mo maiiwan ang mga bagay na nagpapasama sa iyong puso? Maiiwasan pala. Paano mo maiiwasan ang mga bagay na nagpapasama sa iyong puso? And then yung pangalawang tanong,
bilang isang Kristiyano, ano ang mga bagay na nagiging hadlang sa iyo upang makapag-focus sa mga bagay na maka-Diyos. No, pag-usapan po natin yan mga kapatid, groupings po tayo.